Ang bagong henerasyon ng rocket, na dapat ay pinakamalaking lihim ng bansa ng Dragon, ay biglang ipinakita sa publiko sa isang eksibisyon. At hindi inaasahang inilunsad at lumipad ng kamangha-mangha. Napagkamalan pa ito ng militar ng bansa ng Dragon bilang isang pag-atake ng kalabang misile. Halos pinaandar na ang Dragon Shield Defense System. Nagpatawag pa ng emergency meeting ang iba't ibang bansa sa Blue Star. Lahat ay nagtaas ng antas ng pagbabantay. Nagdulot ito ng malaking pagkabahala sa buong Blue Star. Pagkatapos ng insidente, lihim na nagsagawa ng investigasyon ang Long An Bureau. Ngunit natuklasan na ang rocket na nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo ay nagmula sa isang maliit na repair shop sa hilagang kanlurang bayan ng Longguo. Sa mga sandaling ito, nandito ako sa shop para mag-modify ng motor. Biglang tumawag ang kaibigan kong si Jin Xiao. May malaking order, bro. Yung tipong sapat na pang 3 taon. Kaya mo bang gawin ito? Nang marinig ko yan, hindi ko maiwasang magmataas ng kilay. Ang alam lang ay may trabaho. Yung hindi alam, akala mo'y magnanakaw. Pero sa buhay, sino ba ang ayaw sa pera? Sige, sabihin mo kung anong negosyo yan. Hehe, pero buksan mo muna ang pinto. Nandito lang ako sa labas. Nang marinig ko, nawalan ako ng pag-asa at umiling. Kinuha ko ang remote mula sa control panel. Pinindot ko ang switch. Sa isang malakas na tunog, dahan-dahang umangat ang roller door. Lumakad ako palabas. Nakita ko ang 7 malaking truck na nakaparada sa pintuan. Habang ako'y naguguluhan, biglang tumalon si Jin Xiao mula sa pangalawang sasakyan. Kumusta, kapatid? Okay ba ang bilis ko? Talagang mabilis. Kung hindi mo alam, akala mo'y sumakay ka ng rocket. Nang marinig mo ito sa akin, nagulat si Jin Xiao. Tinapik niya ang balikat ko at nagsalita ng exaggerated. Ayos ka, kapatid. Kung sakaling magsara ang paggawaan mo balang araw, pwede ka talagang maging manghula. Pagkatapos magsalita, kumaway siya sa mga tao sa sasakyan. Agad na bumaba ang mga tao. Tinanggal nila lahat ng takip sa truck. Lumapit kami ni Jin Xiao sa tabi ng sasakyan. Ngunit nakita ko sa likod ng unang sasakyan ay isang lumang dekorasyon ng rocket. Sa likod ng ilang sasakyan, mayroon ding mga booster na may katawan ng barko at mga fairing. Talagang isang buong set ng mga bahagi ng rocket para sa tao. Ngunit ang ibabaw ay puno na ng kalawang. Tumingin ako kay Jin Xiao. Kapatid, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Gusto kong kumita ng pera. Pero ayaw kong makulong. Nang marinig ito, tahimik na umiling si Jin Xiao. Nagkunwari siyang nagdadalamhati at nagsabi, Brother Lu Zeng, kilala na tayo ng mahigit 10 taon. Ganyan ka ba talaga hindi nagtitiwala sa akin? Itong trabahong ito, ako ang naghanap para sa iyo. Kailangan mong ayusin ito ng maayos. Dapat ay mataas ang kalidad at mukhang totoo. Ang natitira, ikaw na ang bahala. Basta makumbinsi mo ang mga tao sa labas, ayos na easy. Kailangan itong dalhin sa Tech Expo. Mahirap ang mga huling linggong ito para sa iyo. Pagkarinig ko dito, nakapagpahinga na ako. Marami na akong nagawang ganitong pagbabago. Pero ito ang unang pagkakataon na nagbago ako ng rocket. Sa halip, nagbigay ito sa akin ng kaunting interes. Sige, akin na to. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong hindi kita bibigyan. Mumiti si Jin Xiao nang nakakaloko. Inayos ang tao para mag-unload at agad na umalis. Isinara ko ulit ang pinto ng pabrika. Buksan ang interface ng sistema. Itutok ang virtual na kamera sa mga malalaking bagay sa sahig. Kasalukuyang kailangan ng 300 puntos para i-modify ang item. Inirerekomendang mga plano sa modipikasyon ay ang mga sumusunod. Palitan ang Lepito engine ng A2 level na espesyal na metal na shell. Gawing hydrogen fuel ang coaster 4 si booster at iba pa. Kumpirmahin ba ang pagpili ng plano sa modipikasyon? Napapangiwi akong nag-click ng kumpirma. 5130005351500. US dollars $12,300. US dollars 13,500 ilang daang puntos. Pero ito ay kaunti lamang na naipon ko mula sa pag-aayos ng second-hand na motorsiklo. Ngunit kung magagawa ko ang order na ito, madali lang sigurong kumita ng higit sa 10,000 puntos. Pagkatapos makumpirma, ay tapusin ko ang mga gawain ko sa kamay. Agad akong nagsimulang magtrabaho sa pagbabago ng rocket. 3 araw ang inabot sa pag-disassembly pa lang. Habang tinitingnan ko ang mga piyesa na nagkalat sa sahig, ipinatong ko sa mesa ang inayos kong mga plano. Isa-isa kong inanalisa ang estruktura. Kabuang 172 klase ng piyesa ang kailangan. Itinala ko ang mga espesyal na materyales na kulang. Nagpadala ako ng voice message kay Jin Xiao sa WeChat. Ginong Jin, natapos ko na ang pagbubukas. May ilang materyales na hindi mabibili sa merkado. Kailangan mo pang tumulong dito. Pagkatapos sabihin ito, ipinadala niya ang listahan sa kanya. Nakita ni Jin Xiao ang mensahe at hindi nag-atubili. Diretso siyang nagprint ng listahan at pumunta sa Yongqing Institute of Technology. Nahanap niya ang Vice Presidente na si Gu Changjing. Ano na ang progreso sa rocket? Kung hindi dahil sa abala ng pabrika ng militar. At masyadong masikip ang oras. Talagang hindi ako mapakali sa sinasabi mong repair shop. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gu.
Tiyak na maaasahan ang galing ng kapatid ko. Ang mga sasakyan na naayos niya ay mas bago pa kaysa sa bago. Walang problema sa pag-renovate ng rocket. Maaasahan ko iyon. Hahaha, ayos na, ayos na. Pero ito ay muling pag-renovate. Hindi naman ito bagong pagbuo. Basta huwag lang kulang ang mga piyesa. Nga, bakit mo ako tinawag? Jin Xiao, bilisan mo, ilabas mo ang listahan. Ibigay mo kay Guchanggang. Sinilip niya ito. Bahagyang nakakunot ang noo. Pagkatapos ay ngumiti. Mukhang talagang nakahanap ka ng eksperto. Ang taong ito ay agad na nakakaintindi. Matapos ang papuri, kinuha niya ang telepono at pinapagawa ang mga materyales. Ipinadala ito sa repair shop sa araw ding iyon. Nakuha ang mga materyales. Nag-overtime agad ako para matapos ang trabaho. Sa wakas, natapos ko ang pagbabago isang araw bago ang delivery. Pagkatapos maihanda ang lahat, tumawag ako kay Jin Xiao. Ginoong Jin, tapos na ang mga gamit. Pumunta ka para inspeksyonin. Magpa-arrange ka ng tao para kunin. Kuya Luzeng, may kailangan akong asikasuhin dito, hindi ako makaalis. Bibigyan kita ng telepono. Makipag-ugnayan ka sa kanya. Diretso mo na lang dalhin sa lugar ng eksibisyon. Nang matapos, ibinaba na ang telepono. Nagpadala ng isang numero. Agad kong nakipag-ugnayan sa kabilang panig. Nadala ang mga bagay sa lugar ng eksibisyon ng gabing iyon. Dahil hindi ko siya nakita, Jin Xiao, gumawa ako ng isang simpleng manual. At ibinigay ko ito sa kanila. Kinabukasan, itinuloy ang Tech Expo sa Yongcheng ayon sa plano. Maraming bisita ang dumating ng maaga. Mahigpit na nagbabantay ang mga sundalo. May mga armored vehicles din sa paligid. Nahati ang expo sa panloob at panlabas na mga bahagi. Ang panlabas na bahagi ay para sa malalaking kagamitang militar. Ang pinakakaakit-akit na bahagi, paghahambing ng bagong henerasyon ng rocket sa ika-20 henerasyon ng rocket, upang maramdaman ng lahat ang pag-unlad ng teknolohiya. Sa pagbubukas ng eksibisyon, inanyayahan si Academician Zong Pili ng Long Institute na bumisita. Kasama si Gu Changzhen sa pag-inspeksyon ng eksibisyon. Habang naglalakad, nakita ang isang bahagi ng eksibisyon na napapalibutan ng mga manonood. Patuloy na umaabot ang mga daing ng mga tao sa karamihan. Tumingin ang lahat mula sa malayo. Isang rocket na mahigit 10 metro ang taas ang nakatayo doon. Medyo nagkunot ang noo ni Zong Pilin. Pabilis siyang naglakad papunta roon. Sinundan din siya ni Gu Changzhen at iba pa. Nang makarating sila sa labas ng karamihan, agad na lumapit ang mga reporter. Dragon Prison. Dragon Car Yard. Ginoo, ito na ba ang bagong henerasyon ng rocket model? Naalala ko, ang mga manned rocket ay karaniwang mahigit 50 metro. Ngunit ngayon, ito ay nasa 15 metro lamang. Mayroon bang breakthrough sa teknolohiya? Ngunit si Zong Pilin ay diretsong sumisiksik sa tao. Tumingin sa harap na may kumikislap na metal. Isang rocket na punong-puno ng teknolohiya. Napatigil siya sa kinatatayuan niya. Paano ito posible? Nang makita ito ni Gu Changzhen, agad siyang lumapit at nagtanong ng may pag-aalala. May problema po ba, Ginoong Zong? Sandaling nag-isip si Zong Pilin. Itinaas niya ang salamin at nagsalita. Ang itsura nito ay halos kapareho ng bagong henerasyon ng rocket na dinevelop natin. Pero ang liit ng laki nito. Sa teorya, hindi ito kayang lumipad sa vacuum. Ito ba ang modelong inihanda ninyo? Hindi ba't sabi ay ikukumpara sa lumang rocket? Maging si Gu Changzhen ay naguluhan ngayon. Sa totoo lang, ang rocket na ipapakita ngayon dapat ay isang na-renovate na rocket mula sa henerasyon at mga bahagi mula sa ika-20 henerasyon. At ang ika-20 henerasyong rocket ay nasa tabi. Ano naman ito sa harapan? Saan napunta ang na-renovate na rocket mula sa henerasyon? Naghahanap siya ng Jin Xiao. Nakita niyang nagmamadali itong lumapit. Sa oras na ito, naguguluhan si Jin Xiao. Kaka-verify ko lang. Ito ang rocket na na-renovate na. Ibinigay din ng mga tauhan ang manual sa kanya. Ginoong Gyu, ito ang bagong henerasyon ng rocket pagkatapos ng renovation. Sabay niyang iniabot ang manual. Tumingin si Gu Changzhen. Nakasulat dito ang ilang mga random na paalala. At pati na rin ang mga pangunahing configuration. Lumapit din si Zong Pilin para tumingin. Nang makita ang nilalaman, bigla siyang napatigil. Sistema ng pagbabago ng oxygen. Simulasyon ng gravity. Pitoy na makina. Paano ito posible? Pinipigilan niya ang kanyang pananabik at tumingin kay Jin Xiao. Saan galing ang bagay na ito? Kumamot si Jin Xiao sa kanyang ulo. Medyo nahihiya na ipinaliwanag. Ito ay gawa ng kapatid ko. Siya ang namahala sa pagsasaayos. Baka nagbibiro lang. Nang marinig ito, nagpakita ng kaunting pagkadismaya si Zong Pilin. Agad siyang humiti ng mapait. Ay naku! Talagang imposibleng totoo ito. Sobra akong nag-iisip. Si Gu Changzhen ay may seryosong mukha na pinagsabihan si Jin Xiao. Anong nangyari sa iyo? Bakit mo pa ito ipinakita kay Ginoong Zong? Tahimik na nakayuko si Jin Xiao. Pinagpag ang manual at isiniksik sa bulsa. Hindi maintindihan ng mga mamamahayag. Ibigay muli ang mikropono. Ginoong Zong, Ginoong Gyu. Ito ba talaga ay isang modelo? Maaari bang ipaliwanag?
Tama, ang hitsura nito ay talagang iba kumpara sa dati, 10 ahensya. Tama, ang hitsura nito ay talagang iba kumpara sa dati. Tama ba na ang pagganap ay tumaas din? Medyo nahirapan si Gu Changzhen sa sitwasyon. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin. Ngayon ko lang din nakita ang rocket na ito. At sa eksibisyong ito, ang pangunahing focus ay ang pagpapakita ng mga piyesa ng rocket mula sa ika-20 dekada. Pero ngayon, lahat ng atensyon ay nakuha ng na-renovate na rocket na ito. Pero talagang kaakit-akit ang itsura nito. Kung maipapahayag ng maayos, maganda rin ito. Kapag naiisip ko iyon, sinabi niya kay Jin Xiao. Pumunta si Xiao Jin at buksan ang pinto ng silid. Tingnan ang kalagayan sa loob. At sabay na ayusin ang mga tao para kumuha ng litrato para sa promosyon. Matapos ang mga tagubilin, umalis si Gu Changgang upang asikasuhin ang ibang mga bagay. Umalis na siya. Ngunit nanatili si Zhong Pilin. Siya ay nagkaroon ng matinding interes sa rocket na ito. Agad na lumapit si Jin Xiao sa pintuan ng silid. Pinindot ang buton ayon sa manual. Sa isang mahinang tunog, dahan-dahang bumukas ang pintuan. Sa loob ay may isang hagdang-hagdang daan. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, pumasok sina Jin Xiao at Zhong Pilin. Sa daan, pinagmamasdan ni Zhong Pilin ang panloob na estruktura ng Long Institute. Lumalakas ang kanyang emosyon. Saan ba ito kahawig ng isang rocket ng henerasyon? Talagang parang bagong modelo na naisip namin. Kahit na ang ilang disenyo ay mas advanced kaysa sa aming mga ideya. Talagang maaring maging sanggunian ito. Hindi ko akalain na ang teknolohiya sa pagbabago ay makararating sa ganitong antas. Mukhang talagang nahuli na ako. Dumating ang dalawa sa core startup area. Hindi kalakihan ang espasyo rito. Sa gitna ay may control console at screen. Lumapit si Zhong Pilin para tingnan mabuti. Nakita niya ang pinong pagkakagawa. Hindi napigilang mapabuntong hininga. Hay! Kung totoo lang sana ito, ang saya siguro. Habang nagsasalita, iniabot niya ang kamay at pinindot ang pulang buton. Sa mismong sandali ng pagpindot, biglang may malakas na pagsabog. Biglang yumanig ang loob ng rocket. Kasabay nito, ang mga taong nanonood sa labas. Nagulat din dahil sa malakas na tunog na iyon. Kasunod nito, nakita nila ang 3 propulsion area sa ilalim ng rocket. Nagsimula nang sumabog ang apoy. Lahat ay naguluhan sa isang iglap. Anong nangyayari? Bakit nagliyab ang rocket? Nakakatakot naman. Walang panganib, di ba? Ano bang iniisip nyo? Kahit na hindi pa nakikita ang rocket na nagliyab. Dapat napanood mo na ang telebisyon, di ba? Yung ingay at gulo. Mas nakakagulat pa kaysa dito. Nga. Kung totoong mag-aapoy, siguradong aabot ng ilang libong grado. Saan ka naman makakatayo ng ganito kalapit? Tingin ko, ito ay special effects na palabas. Narinig nilang may nagsabi ng ganoon. Maraming tao sa lugar ang nakahinga ng maluwag. Pero habang tinitingnan ang nagbabagong hangin sa paligid ng apoy, may ilan sa mga tao ang hindi na malayang umatras. Sa mga sandaling iyon, napansin ng mga sundalong nagbabantay ang pagbabago sa rocket. Agad silang kinabahan. Alam nila ang proseso. Alam na ito ay hindi isang espesyal na pagtatanghal. Agad na nagbigay ng babala at nagsimulang ilikas ang tao. Sa kabilang bahagi, sa isang silid pulong sa teknolohiya, si Gu Changzhen ay nagdaos ng pulong kasama ang mga namumuno sa iba't ibang rehiyon. Upang matiyak na ang mga susunod na proseso ay magiging maayos. Upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang itinulak ng isang tao ang pinto ng silid pulong. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha. Masama ang lagay ni Ginoong Gu. Biglang nag-apoy ang rocket sa exhibition area ng rocket. Na-evacuate na namin ang mga bisita. Pero ngayon, magulo na ang buong science exhibition. Nang marinig ito, napatulala si Gu Changzhen. Hindi ba modelong binago lang ang rocket na iyon? Paano ito magsisimula? Ngunit ngayon, hindi na kayang pag-isipan ni Gu Changzhen ito. Agad siyang tumawag kay Jin Xiao. Xiao Jin, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit biglang magsisimula ang maayos na modelo? Sa kabilang linya ng telepono, nag-aalala rin si Jin Xiao. Parang nagbubuhos ng beans mula sa kawayan. Ginoong Gu. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari. Kanina, hindi sinasadyang napindot namin ni Ginoong Zhong ang isang buton. Hindi namin inakalang biglang yayanig ang rocket. Lahat ng ilaw sa loob ay nagsindi. Parang tinamaan ng kidlat si Gu Changzhen sa narinig. Pansamantalang rocket. Iyan ay mga bagay na talagang sira na. Kahit gaano pa ito ka-modified, hindi ito dapat aon. Habang nag-iisip si Gu Changzhen, narinig niya ang boses ni Zhong Pilin sa telepono. Lao Gu. Ako ang nagkamaling pinindot ang start button. Ngayon, hindi ko alam kung anong nangyayari sa rocket na ito. Kailangan mong makipag-ugnayan sa mga tao sa Space Agency agad. Bukod dito, agarang isinara ang lugar. Si Gu Changzhen ay nag-iisip na magsalita. Bigla, narinig ang nag-aalalang boses ni Jin Xiao sa telepono. Guanglao, Longdong Yuan. Longdong Yuan. Magsisimula na ang rocket. Hindi ko alam kung paano ito patayin. Siyempre, hindi lang boses ni Jin Xiao, kundi pati ang malamig na tunog ng mga senyales sa rocket cabin. Natapos ang self-check ng sistema.
Pumasok ang rocket sa countdown para sa paglulunsad. Natapos ang unang ignition test para sa paglipad. Isinasagawa ang buong sistema na pagsusuri. Inaasahang oras ng paglipad, 1 minuto. Sa pagkakataong ito, lahat ay medyo naguguluhan. Hindi na alintana ni Gu Changjian ang iba. Si Kong Mianjian. Agad niyang inutusan ang mga tao na ilikas ang lahat ng mga manonood. Para ipasa sa militar. Maglagay ng babala. Kasabay nito, ipinaalam din niya sa mga tao ng ahensya ng kalawakan na dumating. At inorganisa ang lahat. Muli niyang tinawagan si Jin Xiao. Xiao Jin. Tanungin mo ang kaibigan mo. Tingnan kung ano talaga ang nangyayari sa rocket na ito. Guang Lao. Tinawagan ko na. Walang sumasagot. Habang nag-uusap ang dalawa, sunod-sunod na umingay ang mga electronic sounds sa loob ng cabin. Pagkalkula ng thrust-to-weight ratio. Non-vacuum thrust-to-weight ratio Duffy 1,408. Oras ng fuel thrust 120 oras. Tagal ng paggawa ng oxygen 200 oras. Pakinggan ang bawat datos. Nakatitig si Gu Changjian. Ngayon, ang nangungunang vacuum thrust-to-weight ratio ng Dragon Country ay higit sa 200 lamang. Paano magiging 500 ito? Hindi vacuum thrust-to-weight ratio na 1,400. Mas lalo pang hindi ka pani-paniwala iyon. Katawan ng rocket. Ang mismong katawan. Paano kakayanin ng katawan ang matinding init sa ganitong bilis? At yung tinatawag nilang kalkulasyon ng fuel. 120 oras ang pagpapatakbo. Talagang imposible iyon. Naisip dito. Hindi maiwasang maghinala si Gu Changjian. Ginoong Zong. Hindi mukhang totoo ang datos na ito. Baka naman sobrang makatotohanan ang mga special effects. Baka hindi talaga magpapalipad ang rocket na ito. Sa oras na ito, medyo nalilito rin si Zong Pilin. Lahat ng kilos ng rocket na ito ay sobrang mukhang totoo. Tanging sa datos ako ay nagdududa. Hindi ko maunawaan. Talagang hindi ko maunawaan. Ngunit sa oras na ito, natapos na ang 1 minuto. Narinig ang mabigat na tunog ng countdown sa loob ng silid. Countdown para sa pag-angat. Nagsimula ng umangat, kasabay ng pagbagsak ng tunog na ito. Narinig ni Gu Changjian ang malakas na ugong mula sa labas. Pati ang gusali sa loob ng eksibisyon ng teknolohiya ay bahagyang nanginginig. Nagmadali si Gu Changjian papunta sa bintana at binuksan ang kurtina. Sakto niyang nakita ang nangyayari sa labas. Nakita niya ang makulay na apoy na lumalabas mula sa ilalim ng rocket. Unti-unting umangat ang kulay abong usok sa paligid. Dahan-dahang umaangat ang rocket mula sa lupa. Ang malakas na ugong ay umalinggaw sa buong lungsod ng Yongcheng. Lahat ng tao ay natulala habang nakatingin sa nangyayari sa harap nila. Ang tanging nararamdaman nila ay matinding pagkabigla. Si Jin Xiao ay sobrang natakot na parang nanigas ang buong katawan. Si Zong Pili naman ay nagulat at natuwa. Hindi niya inakala na ang rocket na ito na may napaka-advanced na disenyo ay totoo pala. Kahit na nakilahok na ako sa pag-develop ng maraming rocket, pero hindi ako astronaut. Sa mga sandaling ito, muling umingay ang malamig na babala sa loob ng silid. Natapos na ang paglipad. Tataas na ang taas. Su 55.30.7.5.013 oras 50 minuto 10 oras 50 minuto ta 46 taas 3,000 metro gis, 45. Su 15 oras 30 minuto 17 oras 30 minuto 17 oras 30 minuto 17 oras 50 minuto 13 oras 30 minuto 16 na oras 50 minuto normal ang pagsusurig. Su 15 oras 30 minuto 17 oras 30 minuto 17 oras 30 minuto 17 oras 50 minuto 13 oras 30 minuto 16 na oras 50 minuto taas 8,000 metro de 0 2. 16 na nakarehistro des dis. Taas na 8,000 metro. Normal ang pagsusuri. Ilang segundo lamang. Umakyat na ang rocket sa taas na 10,000 metro. Ang bilis na ito ay maituturing na nakakatakot. Sa puntong ito, ganap nang nakalimutan ni Zong Pilin ang kanyang kaligtasan. Lubos siyang nalubog sa bilis ng pag-akyat ng rocket, na nagdudulot ng pagkabigla. Ang bilis na ito ay lampas sa mundo ng hindi bababa sa 30 taon. Director Long. Si Jin Xiao ay tuluyang napanganga nang marinig ang sinabi ni Zong Pilin. Hindi ba ang usapan ay magre-renovate lang? Baguhin lang ang itsura. Ano naman itong rocket na 30 taon nang nauna sa mundo? Ang dami-dami talagang tanong ni Jin Xiao sa isip niya. Sa oras na ito, sa loob ng conference room, dumating din ang pangalawang ministro ng kagawaran ng space na si Wang Zhenbang kasama ang kanyang grupo. Agad nilang sinuri ang kalagayan ng rocket sa pamamagitan ng satellite. Nakita nilang nalampasan na ng rocket ang bilis ng tunog. Lahat ay naguluhan. Ang oras ng pagpasok ng rocket ng ika-20 henerasyon sa supersonic ay 6 minuto at 35 segundo. At ang rocket na ito na hindi kilala ay halos nakalampas sa bilis ng tunog sa mismong sandali ng paglulunsad. Lahat ng tao sa paligid ay napabilis ang paghinga. Pero sabay nito, malalim ang kanilang pag-aalala.
Tumingin si Gu Changzhen kay Wang Zhenbang na nanatiling nagulat. Agad siyang nagsalita. Bilis. Bilis, subukan mong buksan ang radyo. Tingnan mo kung makakonekta ka kina Lao Zong. Sa loob ng rocket cabin, si Zhong Pilin at si Jin Xiao ay nag-iisip din ng paraan upang makipag-ugnayan sa lupa. Ngunit hindi nila alam kung paano ito gawin. Nang biglang nagliwanag ang isip ni Jin Xiao, agaran niyang niyakap ang sarili at kinuha ang manual na nasa bulsa at sinuri ito kasama si Zhong Pilin. Mabilis na sinundan ng dalawa ang mga tagubilin sa itaas. Matagumpay na nakipag-ugnayan kay Gu Changzhen. Sa sandaling nagkakonekta ang radyo, hindi na nakapaghintay si Gu Changzhen at agad nagsalita. Matandang Zong. Xiao Jin, kamusta na kayo dyan? May panganib ba sa buhay ninyo? Nang marinig ito, nagkatinginan sina Zhong Pilin at Jin Xiao. Pareho silang walang kahit anong sugat. Nag-isip sandali si Zhong Pilin at nagsalita. Laogan ng Dragon Science Institute. Dragon Science Institute, mas advanced ang rocket na ito kaysa sa inaasahan natin. Dragon Science Institute, kaming dalawa ni Jin Xiao ay nasa loob ng kapsula. Dragon Science Institute, pakiramdam namin ay parang nasa lupa lang kami. Dragon Science Institute, wala kaming naramdamang anumang hindi maganda sa katawan. Narinig namin ang boses ni Ginoong Zong sa radyo. Nakapagpahinga na ang lahat sa silid ng pulong. Ngunit muling tumindi ang takot sa kanilang mga puso. Pumailan lang ang rocket. Dadaan ang mga astronaut sa sunod-sunod na hamon sa kanilang pisikal na limitasyon. Lalo na't hindi sinanay sina Zhong Pilin at ang iba pa. Wala ring propesyonal na kagamitan. Anong makabagong teknolohiya ang ginamit sa loob ng rocket capsule na ito? Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay upang makabalik ng ligtas sina Zhong Pilin at Jin Xiao. Ang pinuno ng ahensya ng aerospace na si Wang Zhenbang ay huminga ng malalim. Ginoong Zong. Sa susunod, ang aming ahensya ng aerospace ay tutulong sa inyo. Tingnan kung paano natin mapapabilis ang paglapag ng capsule. Ngunit habang sinasabi ni Wang Zhenbang ang kanyang mga salita, ay pinutol siya ni Zhong Pilin. Sa ngayon, nararamdaman namin na maayos ang lahat. Siguro napansin niyo na rin. Ang lahat ng aspeto ng rocket na ito ay nangunguna sa buong mundo. Pero ang biglaang paglulunsad na ito, hindi natin alam kung makakabalik pa ito ng ligtas. Kaya huwag niyo nang sayangin ang oras. Samantalahin natin ang oras para malaman ang mga kakayahan ng rocket. Baka ito na lang. At huling pagkakataon natin. Namumula ang mga mata ng lahat sa silid ng pagpupulong. Walang sinuman ang nakakaalam ng impormasyon tungkol sa rocket na ito noon. Ang ginawa ni Zhong Pilin ay walang duda, sinusubok niya ito gamit ang sariling buhay. Sumugod si Gu Changzhen sa harap ng radyo at sumigaw. Pero kung ang rocket na ito ay walang paraan para lampasan ang Karman Line, nasa panganib ang inyong mga buhay. Ngunit bahagyang napabuntong hininga lang si Zhong Pilin. Nagmuni-muni siya sandali at nagsabi, hindi ako natatakot magsakripisyo. Ang kinatatakutan ko ay ang hindi makita ang pag-unlad ng teknolohiya. At nakita niyo rin ang bilis ng rocket na ito. Wala na akong oras para sa kahit ano. Mas mabuti pang gamitin ko ang natitirang oras ko para mag-iwan ng mahalagang datos ng eksperimento. Habang ang lahat ay nabalot ng kalungkutan, biglang nagsalita si Jin Xiao na tahimik lang kanina. Ginoong Zong, ano bang pinag-uusapan ninyo? Anong sakripisyo-sakripisyo? Sabi sa manual, may automatic return system. Kailangan lang ilagay ang coordinates. Isang pangungusap ang nagbalik sa emosyon ng lahat. Lahat ay may mukha ng hindi makapaniwala. Ang mga rocket ay bumabalik sa lupa gamit ang capsule. Ano ang automated return system? Agad na kinuha ni Zhong Pilin ang manual mula kay Jin Xiao. Binuksan ang automated return system. Ilagay ang mga coordinate. Maaaring bumalik sa lupa nang hindi dumadaan sa disassembly step. Maaaring gamitin anumang oras. Hindi makapaniwala si Zhong Pilin at napakapanganga. Sa Long Institute, madali lang ang paglulunsad ng rocket. Sa Long Institute, pero ang bilis at friction sa pagbaba. Sa Long Institute, ay mas malaki ng labis kumpara sa pag-akyat. Sa Long Institute, kung hindi ito magdi-disintegrate. Sa Long Institute, sa bigat ng rocket, hindi maikokontrol ang bilis. Sa Long Institute, sa sandaling bumagsak. Sa Long Institute, ang antas ng pinsala ay halos kasing tindi ng maliit na meteorite. Maraming bansa ang patuloy na nagsasaliksik sa Dragon Institute. Dragon Institute kung paano maibabalik ang rocket ng buo. Dragon Institute ngunit wala talagang nagtagumpay. Sa oras na ito, narinig ang nagmamadaling boses ni Wang Zhenbang sa radyo. Ginoong Zong. Xiao Jin. Sigurado ba kayo na basta't ipasok ang mga koordinado ay makakabalik ito? Agad kong ipapaalam ito sa kagawaran ng space. Naghahanda para sa inyong paglapag. Walang itinataas na pagtutol si Zhong Pilin tungkol dito. Kapag walang pag-asa, ayaw kong sayangin ang oras sa walang kabuluhang pakikibaka. Ngunit ngayon, kung maibabalik ko ang rocket na ito ng buo, kailangan kong magtrabaho para sa Dragon Country ng isa pang 30 taon. Pagkatapos, sinunod ni Jin Xiao ang mga tagubilin sa operasyon at inilagay ang koordinatang ibinigay ni Wang Zhenbang. Agad na tumunog ang mekanikal na paalala sa loob ng kabina. Nakumpirma na ang otomatikong pagbabalik ng impormasyon.
Tinatayang babalik sa lokasyon ng koordinata sa loob ng 7 minuto. Nang marinig ni Wang Zhenbang ang paalala, napasinghap sila ng malamig na hangin. Mas mabilis pa ang 7 minuto kaysa sa bilis ng pag-akyat. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone. Handa na siyang mag-ayos at magplano. Pero sa sandaling iyon, biglang umalingaw ang malakas na alarma sa labas. Agad itong kumalat sa buong lungsod ng yun. Sa kalsada, lahat ng tao sa mga opisina ay huminto sa ginagawa. Sabay-sabay silang tumingala sa langit. Diyos ko! Anong nangyayari? Baka inatake tayo ng Godzilla sa Yongsheng. Nga! Ang tunog ng sirena ay nakakabahala. Bakit walang abiso mula sa opisyal? Si Wang Zhenbang at si Gu Changzhen ay mukhang nalilito rin. Biglang tumunog ang cellphone ni Wang Zhenbang. Ito ay tawag mula sa kagawaran ng kaligtasan sa space. Pagkapasok ng tawag, narinig ang isang nag-aalalang boses mula sa kabilang linya. Ministro Wang, kakamonitor lang namin sa pamamagitan ng satellite ng isang mabilis na hindi kilalang lumilipad na bagay na mabilis na papalapit sa direksyon ng Yongsheng. Ayon sa pagsusuri ng mga datos sa prediksyon, ang target ng kalaban ay ang ating punong himpilan ng aerospace. May hinala kami na may nagbigay ng impormasyon tungkol sa ating lokasyon. Nagsagawa ng airstrike. Naka-activate na ang alarma. Kasalukuyan ay humihiling na simulan ang Dragon Shield Defense System. Para sa pagwasak, si Wang Zhenbang ay naguguluhan. Paano nangyari na ganito kaswerteng ang atake ng kaaway? Kakareport lang nila ng koordinado nang sila ay inatake ng kaaway. Baka naman may nalik na impormasyon. At si Gu Changzhen ay tumingin sa radyo. May kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Minister Wang, iniisip niyo ba na ang ataking ito ay galing sa rocket kanina? Si Wang Zhenbang ay sumasang-ayon na may posibilidad nga. Ngunit sa pagharap sa sitwasyon ng kaaway, hindi siya naglakas loob na umasa sa swerte. Ginoong Zong, kaya niyo bang kontrolin ang pagbaba ng bilis ngayon? Walang problema, ipapasok na si Tayan. Sisimulan ko na ang proseso para kay Tayan. Agad na nagpatuloy si Zong Pilin sa pagpapababa ng bilis ng rocket. Sa puntong ito, nagulat ang tao mula sa seguridad sa kabilang linya. Ministro Wang, bumagal na ang kabilang panig. Nakuha na natin ang imahe ng kabilang panig. Pero ang bagay na ito, parang isang rocket yata. Pati ang mga tauhan ng security department ay naguluhan. Patuloy nilang inoobserbahan ang mga larawang galing sa satellite. Normal na airstrike 008 dapat ay fighter jet 006 o kaya naman isang uri ng lumilipad na pampasabog na armas. Ano ba ang rocket? Isa ba itong bagong uri ng armas na sumasabog? Habang iniisip niya ito, nagmadali siyang nagsabi, Minister Wang, agad naming aayusin ang pagsira nito. Mahina ang boses ng staff, ngunit puno ng gulo. Narinig ni Wang Zhenbang. Agad siyang nagalit. Agad itigil ang lahat ng operasyon sa hangin. Ito ay sariling rocket ng ating Dragon Nation. Napamangha ang mga tao ng seguridad. Parang hindi sila nakatanggap ng abiso sa paglulunsad ng rocket. Nang marinig ang sinabi ni Wang Zhenbang, agad na bawiin ang mga armas sa hangin. Sa wakas ay tumigil na ang tunog ng busina sa lungsod. At sa oras na ito, si Wang Zhenbang, Gu Changzhen at iba pa ay may dalang radyo. Agad na umalis patungo sa kagawaran ng astronautika. Buti na lang at hindi malayo. Kakaabot lang ng grupo sa kagawaran ng astronautika. Narinig nila ang malamig na mekanikal na tunog mula sa radyo. Tapos na ang pagsubok sa paglapag. Normal ang presyon ng hangin. Kasalukuyang taas, 500 metro. Bumagal na ang bilis. Kasalukuyang lumalapag. Pagkatapos, nagsimulang sumabog ang malakas na ugong ng makina sa buong himpapawid ng Departamento ng Kalawakan. Tahimik na itinaas ng lahat ang kanilang mga ulo. Nakita nila sa kalagitnaan ng himpapawid ang isang rocket na may puting apoy. Dahan-dahang bumababa. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat. Di naglaon, ang rocket ay tuluyang lumapag. Unti-unting nawala ang malakas na ugong ng makina. Ang puting singaw ay kumalat sa hangin. Napamulagat sa gulat ang lahat ng tao sa ahensya ng Kalawakan. Naku, ang gulo. Bakit ganito ang paglapag ng rocket? Talaga namang ganun. Narinig ko kay Minister Wang na may rocket na nag-emergency landing. Akala ko ay capsule separation ang nangyari. Grabe naman ito. Talagang nagbukas ng mata. Sino bang hindi? Parang ito ay gawa ng mga dayuhan. Sobrang astig nito. Kahit sina Gu Changzhen at Wang Zhenbang ay labis na nagulat. Nang una nilang marinig ang tungkol sa paglapag, hindi nila akalain na ganito ang mangyayari. Ito ay isang rocket, kaya nitong bumalik sa lupa ng buo. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, biglang narinig ang isang click. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng rocket. Agad na sinalubong sina Wang Zhenbang at Gu Changzhen. Pati ang mga medical staff ay handa na. At sa wakas, nakita si Zong Pilin na may ngiti sa kanyang mukha habang bumababa mula sa rocket. Mukhang parang naglakbay siya sa isang tour. Si Jin Xiao ay mukhang napakapale. At patuloy na nagmumura. Akala ko hindi na makakabalik si Tamiao. Nang makita ang reaksyon ng dalawa, nagsaya ang lahat. Si Gu Changzhen ay lihim na nagpahid ng luha. Ngunit hindi naglakas loob ang lahat na magpabaya.
Agad nilang pinasuri ang dalawa sa mga medikal na tauhan. Natuklasan na bukod sa mabilis na tibok ng puso, walang ibang abnormalidad. Nagkatitigan sina Gu Changjeng at Wang Zhenbang, na may mga mata na hindi maitatago ang pananabik at pagkabigla. Dapat malaman na bawat astronaut na umakyat sa kalawakan ay dumaan sa mahigpit na pagpili at pagsasanay. At kailangan talagang dumaan sa mga pagsubok at pagsasanay na nagawa pang walang anumang epekto sa katawan. Ito ay tiyak na isang malaking tagumpay para sa bansang Dragon. At pati na rin sa buong teknolohiya ng Blue Star. Agad na ibinaling ng dalawa ang kanilang mga mata sa raketa sa tabi. Isang rocket na gawa sa makintab na metal. May 3 engine na nagpapalakas dito. Sa unang tingin, mas maganda lang ang itsura nito kaysa sa mga dating rocket. Pero hindi nila inakalang napakagaling pala ng performance nito. Agad na tinawag ni Wang Zhenbang ang tao sa likod niya. Nagsimula ng suriin ng ibon. Hindi rin nag-aksaya ng oras sina Gu Changjeng at Zhong Pilin. Agad silang nagtanong kay Jin Xiao tungkol sa lahat ng impormasyon ng rocket na ito. Xiao Jin, hindi mo pa ba nakakausap ang kaibigan na sinasabi mo? Tanungin mo na kung ano talaga ang nangyayari sa rocket. Wala naman. Tuloy-tuloy ang tawag. Katatapos lang magsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Jin Xiao. Kinuha niya at tiningnan. Agad niyang sinagot. Tay, ikaw ang tunay kong tatay. Tingnan mo kung ilang beses na kitang tinawagan. Sa oras na iyon, kinusot ko ang aking mga mata. Bumangon ako mula sa sofa at nagreklamo. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Yung rocket na iyon pinagpaguran ko ng kalahating buwan. Hindi mo ba papayagan ang tatay mong magpahinga? Kumusta na nga pala yung rocket? Pinahanga ba nito ang lahat? Napasigaw ba silang ang galing? Narinig ni Jin Xiao ito. Nakapagpatalon siya sa sobrang saya. Seryoso, nakakahiya ka namang magsalita. Halos nawala na ako, alam mo ba? Napilitan kaming itigil ang aming Tech Expo. At siya, nakatulog pa rin ng walang pakialam. Nakikita ko si Jin Xiao na abala sa walang kabuluhang usapan. Walang nabanggit na mahalagang bagay. Medyo nag-alala si Gu Changjeng. Sinadya niyang umubo ng ilang beses. Binigyan niya ng warning na tingin si Jin Xiao. Nakita ito ni Jin Xiao. Agad niyang iniba ang usapan. Per, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Saan mo nakuha ang rocket na iyon? Hindi mo ba alam kung saan ito nanggaling? Nakalimutan mo na ikaw ang nagdala ng unang rocket. Siyempre, iyon ay binago mula sa rocket. Kung hindi, saan ko ito kukunin? Sige, hindi na kita kakausapin. Matutulog pa ako ng kaunti. Gusto pang magsalita ni Jin Xiao. Pero narinig na lang niya ang tunog ng pagputol ng tawag. Nahiya si Jin Xiao at tumingin kina Gu Changjeng. Matandang Zong. Narinig niyo rin. Talagang ginamit ang unang henerasyon ng rocket para gawin ito. Gu Changjeng at Zhong Peilin mula sa Akademya ng Dragon. Nagtinginan sila mula sa Akademya ng Dragon. May halong pagdududa at pagkabigla sa kanilang mga mata. Pagkatapos, nagtanong si Zhong Peilin. Xiao Jin, ilang taon na ang kaibigan mong yan? May iba ka pa bang alam na impormasyon tungkol sa kanya? Sigurado ka bang siya lang mag-isa ang nag-modify ng rocket na yan? 23 taong gulang. Magkakilala na kami simula bata pa kami, mula pa noong nagsusuot kami ng bukas ang pundilyo. Mula pagkabata, henyo na talaga yang batang yan. Lagi siyang una sa tuwing may pagsusulit. At sa panahon ng elementarya, tumutulong na siya sa kanyang ama sa pag-aayos ng sasakyan. Mas magaling pa siya sa kanyang ama. Ngunit dahil sa isang aksidente sa kanilang pamilya, hindi na siya nakapagsagawa ng pagsusulit sa kolehiyo. Kaya't siya na ang humawak ng kanilang repair shop. Si Gu Changjeng at si Zhong Piling ay nakikinig, na may mga mukha na puno ng pagkabigla at panghihinayang. Talagang karapat dapat siya sa titulong henyo. Si Xiao Jin, kaibigan mo. Maaari ba kaming makipagkita sa kanya? May ilang katanungan ako tungkol sa rocket na ito, na gusto kong itanong sa kanya. Walang problema. Siyempre, matalik na kaibigan ko siya. Mayroon pa akong kaunting kredibilidad dito. Si Jin Xiao ay patuloy na nangangako habang sinasampal ang kanyang dibdib. Samantalang sa kabilang panig, ang mga tauhan na nag-iinspeksyon sa rocket ay may natuklasan. Ministro Wang, ang katawan ng rocket na ito ay gumagamit ng isang espesyal na metal. May mga bahagi ng elemento na hindi natukoy. Dapat itong isang bagong uri ng synthetic material. At ang tigas ng mundo ay umabot na sa antas 1-0. Maaaring mas mataas pa ito. Nang marinig ito, si Wang Zhenbang ay hindi nakapagpigil at huminga ng mabilis. Siya ay nag-isip ng ilang sandali, at nagsalita, lahat, itigil ang inyong mga ginagawa. Agad na ipaalam sa mga nakatataas. Ang buong departamento ng aerospace ay pumasok sa unang antas ng alerto. Kasabay nito ang paglabas ng bituin. Ang usapan tungkol sa paglulunsad ng rocket sa Science Expo sa Internet. Biglang sumiklab ang balita tungkol sa paglulunsad ng rocket sa Science Expo online. Mainit na pinag-uusapan sa Internet ang paglulunsad ng rocket sa Science Expo. Ang usapan tungkol sa paglulunsad ng rocket sa Science Expo sa Internet. Pumatok din ito sa iba't ibang platform na trending. Siyempre, ang eksena ng paglulunsad ng rocket.
Maraming tao ang nakapanood at ginawang video. Maraming tao ang nakapanood at ginawang video. Maraming tao ang nakapanood at ginawang video. Kaya kumalat ito online. Kumalat ito online. 7. Hindi mo maitatago ang mga bagay na nais itago. 71. Hindi mo maitatago ang mga bagay na nais itago. 77. Pampublikong pagpapakita, lahat ng netizens ay nag-iisip, ito ba ay ang bagong henerasyon ng rocket ng Dragon Country na naipakita ng maaga? Lahat ng netizens ay nag-iisip. Sobrang astig, lahat ng netizens ay nag-iisip. Ito ba ay ang bagong henerasyon ng rocket ng Dragon Country na naipakita ng maaga, hindi ba ito labis? Ngunit agad na lumabas ang opisyal. Ito ay isang bahagi lamang ng pagtatanghal sa teknolohiya sa Expo. Isa lang itong performance segment ng Tech Expo na ito. Sa wakas, nagsalita na ang opisyal. Sinabi ng opisyal na ang rocket ay isa lang maliit na launcher na may engine. Dahil sa pagkakamali ng staff sa operasyon. Kaya napaaga ang paglipad nito. Nagdulot ito ng takot sa mga tao. Dahil may opisyal lang nagpaliwanag, ako at si King Ho ay sumakay na ng pampublikong sasakyan. Noong nakaraang beses, dahil may opisyal lang nagpaliwanag, natapos na rin ang isyu ko sa 249%. Kyun, sagot, unti-unti nang humuhupa ang ingay sa internet. Ang gulo sa online ay unti-unting humuhupa, mayroon akong ito. Sa huli kong pagkakataon, ang gulo sa online ay unti-unting humuhupa, 169%. Samantala, sa repair shop nagising ako at tanghali na. Naghahanda na akong buksan ang sistema. Titingnan ang mga pagbabago sa rocket na na-modify. Muli akong tinawagan ni Jin Xiao. Kuya Lu Feng, may gustong makipagkita sa iyo mula sa Institute of Technology. Bigyan mo naman ako ng kaunting pabor, kapatid. Hayaan mong ilibre kita ng pagkain, pwede ba? CJ, pumunta ka na dito. Nang pumayag ako agad, tuwang-tuwa si Jin Xiao. Paulit-ulit niya akong tinawag na tatay at ama-amahan. Sabi pa niya, gusto raw niya akong luhuran sa harap ko. Sa totoo lang, habang inaayos ang rocket, nahulaan ko na hindi kayang hindi maengganyo ng mga tao sa Technology Institute. Hindi nagtagal, 15 Asiam ang nagmartsa sa mahabang pila. Pumasok sa bayan sa ilalim ng Yuncheng. Bagamat mukhang tahimik, mayroon itong di pangkaraniwang presensya. Huminto ang convoy sa harap ng repair shop. Nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Ako'y walang masabi kundi humikbi. Ginoong Jin, kumakain lang naman. Kailangan bang ganito kalaki ang selebrasyon? Tumingin si Jin Xiao sa karavan sa likod. Nakangiti siya ng puno ng saya. Sino bang hindi? Sa tingin ko rin, hindi naman kailangan. Pero sabi ng mga nakakataas, ikaw daw ay pambansang yaman ngayon. Kailangang tiyakin ang iyong kaligtasan. Pagkatapos noon, pumunta kami ni Jin Xiao sa kagawaran ng Kalawakan. Pagkatapos kumain, bumalik ang ilan sa kanila sa conference room. Maingat na nagtanong si Wang Zhenbang. Kasamang Lu Zeng, maaari ba nating mabuksan ang impormasyon tungkol sa rocket na iyon? Marami kaming katanungan tungkol sa rocket. At umaasa kaming habang sinusubukan naming lutasin ito. Makakapagtanong kami sa iyo ng ilang bagay. Nang marinig ko iyon, natigilan ako sandali. Medyo nahirapan akong magsalita. Tungkol dyan. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Hindi na nakapaghintay si Wang Zhenbang at agad siyang nagtanong. May sikreto bang teknolohiya? Hindi naman dahil doon. Kundi dahil pakiramdam ko, hindi ninyo ito mabubuksan. Nang marinig nila ang sinabi ko, nabigla si na Wang Zhenbang at ang iba pa. Pagkatapos ay natawa sila at nagsabing, kasamang Lu Feng, walang dapat ipag-alala. Mayroon tayong pinaka-advanced na teknolohiya ng Dragon Country. Hindi naman mahirap ang pag-decode, dahil sa ikaw ang nagbago sa rocket na ito. Kaya nais kong humingi ng iyong pahintulot. Nang marinig ko ang sinabi ni Wang Zhenbang, wala na akong masabi pa. Agad akong tumango at pumayag. Pagkatapos, si Wang Zhenbang ay masayang naglakad palabas. Si Gu Changjing ay masiglang sumunod. Tanging si Zhong Pilin ang nanatili sa silid ng pulong upang talakayin ang ilang kaalaman sa teknolohiya. Sa plaza sa labas ng kagawaran ng aerospace. Matapos matanggap ng lahat ang abiso mula kay Wang Zhenbang, nagsimula silang kumilos. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may isang tao na may malungkot na mukha ang lumapit. Ministro Wang, ang sukat ng makinang ito ay kalahating mas maliit kaysa sa ika-20 henerasyon na rocket engine ng Dragon Country. At hindi natin ma-decrep ang pinakamataas na kapangyarihan ng makina, kahit na hindi natin ito ma-disassemble. Mayroong espesyal na metal sa koneksyon ng makina. Ang metal na ito ay kapareho ng densidad at tigas ng metal ng katawan ng barko na sinimulan nating suriin. Ibig sabihin, wala tayong anumang pagkakataon na ma-disassemble ang lokasyon ng makina. Agad na, dumating na rin ang ibang mga tauhan. Ministro Wang, may problema rin sa control panel. May problema rin sa launch area, Ministro Wang. Naging seryoso ang mukha ni Wang Zhenbang. Ang rocket na ito ay higit pa sa ating inaasahan. Kaya nitong maging isang buo kahit ang mga bahagi. Walang kahit anong bahagi na maaaring disassemble. Ang pagkabigla ni Wang Zhenbang ay hindi maipaliwanag. Mabilis siyang bumalik sa silid ng pulong. Kapatid na Lu Zeng, sobra akong naging tiwala dati.
Wala talaga tayong kakayahang crack. Yung rocket na iyong binago. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Anong metal ang ginamit sa katawan ng rocket? Umiti ako ng bahagya. Wala rin akong balak itago ang bagay na ito. Diretso kong sinabi. Ito ang bagong uri ng metal na ginawa ko. Tinawag ko itong beta metal. Ginamit ko ang espesyal na metal na Fe2 bilang base. Ginamit ang zinc bilang pantulong. Pinagsama ang aluminum at sodium para palakasin ito. Ngunit si Wang Zhenbang ay naguguluhan. Medyo nahihiya siyang nagsalita. Kamangha-manghang kasama. Ngunit hindi ito posible. Ang tatlong materyales na ito ay talagang hindi maaaring magsanib. Sigurado ka bang wala kang maling sinabi? Wala rin akong ibang ipinaliwanag. Sa halip, kumuha ako ng papel at lapis mula sa mesa at nagsimulang sumulat. Pagkalipas ng 1-0 minuto, punong-puno ng iba't ibang formula ang papel. Zes, ideifu, punong-puno ng iba't ibang formula ang papel panandang pandagdag. Katumbas equals CF, D, katumbas equals V, C, D, V, punong-puno ng iba't ibang formula ang papel. Inabot ko ang papel kay Wang Zhenbang. Agad itong kinuha ni Wang Zhenbang at maingat na tiningnan. Ang katumbas equals pero habang tinitingnan niya, unti-unti siyang napakunot ang noog. Tumingala siya at nahihiyang nagsabi ang katumbas equals katumbas equals. Nahihiyang itinaas ang ulo at nagsabi, may ilang bahagi sa itaas na hindi ko masyadong maintindihan. Ginoong Zong, pwede niyo po bang tingnan ito para sa akin? Tinanggap ni Zong Pilin ang papel, at maingat na binasa ito. Ang katumbas equals si panandang pandagdag kumikislap ang mga mata. Sumiklab ng liwanag sa kanyang mga mata. Talagang napakagaling na ideya ito. Ang teknolohiya ng graphene oxide membrane ay maaari palang gamitin ng ganito. Ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ni Zong Pilin. Kumuha siya ng isang papel. Matapos ang isang pagsusuri, nagtanong siya ng may pagdududa. Ang Long Institute, pero si Comrade Lu Zhenwei. Ang pinakamataas na temperatura ng high temperature furnace sa laboratorio ay 1,800 degrees. Ang Dragon Institute, ayon sa formula mo, ang temperatura ay nasa 4,600 degrees Celsius, katumbas equals V panandang pandagdag. Panandang pandagdag. Ang Dragon Institute, ang sinasabi mong beta metal ay maaari lamang umiiral sa formula. Ang Longley Institute, sa realidad, hindi ito posible de. Hindi pa ako nagsasalita. Patuloy na nanonood si Jin Xiao at ngumiti. Bakit hindi posible? Yung rocket ba ay gumagamit ng beta metal? Tama ba, Brother Lu Zeng? Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Zong Pilin, na parang nagkamali siya kanina. Ngunit sabay niyang napagtanto ang isang bagay. Nakapanganga siya sa gulat at nagsalita. Kapatid Lu Zeng, mayroon bang mas mataas pa sa 1,800 degrees na horno? Tama. Gumagamit ako ng mataas na temperatura na pangsama. Hindi naman mahirap gumawa nito. Nagawa ko ito habang nag-aayos ako. Sa sandaling ito, parang tinamaan ng kidlat ang lahat. Nabigla sa hindi maipaliwanag na paraan. Kasabay nito, umusbong ang malalim na pakiramdam ng pagkatalo. May mga pagkakataon ba na madali ang pananaliksik? Anong imbensyon? Ang hindi dumaan sa napakaraming eksperimento. Bago makamit ang tagumpay. Higit pa rito, ang mga tao, yaman at pondo nakasangkot. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Zong Pilin na may nanginginig na boses. Mahal na kasama Lu Zeng, talaga bang nakagawa ka ng horno na may temperatura na higit sa 3,000 degrees? Maaari bang malaman kung anong temperatura ang maabot nito? Mahigit 5,300 degrees siguro. Hindi napigilan ni Zong Pilin na umatras ng isang hakbang. Ang buong katawan niya ay tila ng hihina. Instituto ng Dragon, materyales ng metal. Ang Instituto ng Dragon ay palaging naging pangunahing puwersa sa pag-unlad ng teknolohiya. At ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ay ang temperatura. Ang tao ay nagtrabaho ng halos 100 taon upang maabot ang temperatura ng mataas na horno na 1,800 degrees. Ang 5,300 degrees na numerong ito ay talagang nakakatakot. Mahal na kasamahan na Lu Zeng, maaari ba kaming bumisita sa iyong pagawaan? Walang hesitasyon akong tumango at pumayag. Agad na sumakay ang isang grupo. Dumating ng marahan sa pinto ng repair shop. Mukhang luma na ang pabrika. Kalawang na ang mga nakasabit na pintuan. Kitang-kita na matagal na itong nakatayo. Di maiwasang magduda si Wang Zhenbang. Sa ganitong luma at sira-sirang repair shop, talaga bang kaya mong gumawa ng sobrang galing na rocket? Ngayon, inilabas ko ang remote mula sa bulsa ko. Pinindot ko ang buton. Binuksan ko ang roll-up door. Aalis muna ako ayusin ang mga gamit. Kayo muna, tingnan nyo. Huwag kayong gagalaw ng basta-basta. Nagtango-tango ang lahat. Pumasok sila sa loob. Makikita ang iba't ibang makina na maayos ang pagkakaayos. Kumpleto ang lahat ng mga piyesa. May ilang kagamitan na karaniwang makikita lang sa mga propesyonal na laboratorio. Mayroon pang ilang makinarya na hindi nga nila alam ang pangalan. Lumapit si Gu Changjeng sa harap ng isang napakalaking kagamitan at tumingin kay Zong Pilin at nagtanong, hindi ba ito ay isang high-density metal processing machine, Ginoong Zong? Tumingin si Zong Pilin sa kagamitan.
Medyo nag-aalinlangan siyang nagsalita. May pagkakahawig nga. Ngunit mukhang mas malaki ang kagamitang ito. Marami rin itong mga mekanikal na pangkagat. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gamit ng mga butas na ito. Pagkarinig nito, lahat sila lumapit sa harap ng makina. Gusto nilang makita ng mas malinaw. Pagbalik ko, nakita ko silang nakadapa sa ibabaw ng makina. Zonglao, bakit kayo nakadapa sa metal processing machine ko? Nang marinig nila, bigla silang tumayo ng tuwid. Sunod-sunod ang pag-ubo nila sa hiya. Agad na iniba ni Zongpilin ang usapan. Hahaha, tama nga pala. Kasamang Luzeng. Saan nga ba yung high-temperature fusion device na sinasabi mo? Sumama ka sa akin. Habang sinasabi ko ito, nauna akong naglakad para magpakita ng daan. Agad namang sumunod ng mabilis ang iba. Dumating kami sa isang hiwalay na kwarto sa loob ng pabrika. Binuksan ko ang pinto at pumasok ako. Ang ilang tao ay biglang nabulagta sa nakita sa loob. Ang kagamitan ay katumbas ng isang propesyonal na laboratorio. Itinapat ni Zongpilin ang kanyang tingin sa isang napakalaking makina sa gitna na nag-attempt na magsalita. Kaibigan na si Luzeng. Ito ba ang sinasabi mong high-temperature fusion reactor? Tumango ako. Sumagot siya ng desen. Sinusuri ni Zongpilin ang kagamitan mula ulo hanggang paa. Ang bagay na ito ay mukhang lubos na naiba sa high-temperature furnace ng kanilang laboratorio. Comrade Luzeng, pwede mo bang gawin dito mismo ang beta metal na iyon? Walang problema, sakto at may natira pa akong kaunting materyales mula noong nakaraan. Hintayin niyo lang at aayusin ko muna ang mga materyales. Magsuot ng proteksyon na damit. Inilunsad ang makina. Habang ang makina ay naglalabas ng malalakas na tunog. Tumingin si Wang Zhenbang sa umuugong na makina at nagsabi, "Kapatid na Lu Feng, ano ang mga dapat nating bigyang pansin? Pinasabihan ko ang aming mga tauhan na tumulong sa pagbabantay. Ano sa tingin mo?" Si Zongpilin at ang iba ay tumango ng sumasang-ayon. Ang paggawa ng metal na haluang ito ay nangangailangan ng isang panahon. Minsan ay ilang oras. Minsan ay 10 araw o kalahating buwan. Ang mungkahi ni Wang Zhenbang ay talagang makatuwiran. Ngunit umiling ako at sinabi, hindi niya na kailangang bantayan ito. Mabilis lang itong matatapos. Napatulala sina Zongpilin at ang iba pa. Pero dahil sa nangyari dati, lahat sila ay nagkaintindihan at hindi nagsalita. Sa halip tahimik silang naghintay. Mga 10 minuto ang lumipas. Tumigil ang ingay ng makina. Akala nila magtatanong sila. Pero nakita nila akong lumapit sa isang instrumentong nasa tabi. Ilagay ang mga metal na kahapon lang natin ginamit ng sunod-sunod. Sa pamamagitan ng transparent na salamin. Nakita ng ilang tao na nagsimulang maghiwalay at magsanib ang mga metal. Ito ang high polymer fusion device. Pero bakit iba ang instrument na ito sa karaniwan? Ngumiti ako. Walang sumagot. Sa halip nagsalita siya. Ang hakbang na ito ay ang pagsasanib muli ng mga molekula na dati nagkaroon ng alitan. Matapos silang maghiwalay, pinagsasama ulit ang mga ito. Sa huli, makukuha ang kaukulang metal. Tumango si Zongpilin. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagsalita siya. Kasamang Luzeng. Malawak ang aplikasyon ng beta metal mo. Hindi ko alam kung may balak kang ibenta ito. Ako ay negosyante. Kung may negosyo, syempre gagawin ko ito. Ngunit maaaring medyo mahal ang presyo na ito. 2,000 piso bawat kilo. Ano sa tingin mo? Nakita niyo na rin. Ang pabrika ko ay mga ilang taon na ang nakalipas. Walang pondo para ayusin ang harapan. Araw-araw ay kulang ang kita. Nasa ganitong usapan. Si Jin Xiao sa tabi ay lihim na nag-rolling eyes sa akin. Sa isip niya, "Per, kakatanggap mo lang ng 1,000,000 mula sa rocket. Ito na ang kulang sa kita." Ngunit si Zongpilin ay labis na nasasabi. Agad niyang hinawakan ang aking kamay at nagsabi, "Kapatid na Luzeng, talagang makabayan." Babalik ako agad para iulat ito. Noong hapon ding iyon, dinala ni Zongpilin ang beta metal pabalik sa Long Institute. Matapos iulat ang mga pangyayari ng buo. Kinabukasan ng umaga ako. Nasa repair shop ako, abala. Biglang may isang isyam na huminto sa pintuan. Si Zongpilin ay bumaba mula sa sasakyan kasama ang isang matanda. Nang makita ko sila, nagtaka ako agad. "Kapatid na Lu Feng, ito po ang aming direktor ng Agricultural Science Institute, si Ginoong Jai Hongyuan." Agad akong nagpunas ng kamay ko sa pantalon. Lumapit at magalang na nagsabi, "Talagang matagal ko nang narinig ang pangalan ni Ginoong Ji." Tumawa si Jai Hongyuan. Kaya't ito pala ang bagong bituin ng pananaliksik ng ating Dragon Country. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay mga kabataan. Talagang kahanga-hanga si Comrade Xiao Lu. Ang iyong binagong rocket. At ang binuo mong beta metal. Naiintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagbili ng beta metal, mayroon pa akong 2 bagay na hihilingin. Saan ka naman nagkakamali, Ginoong G? Ang pagbisita mo sa aking maliit na pagawaan ay naging dahilan upang magningning ito. Hindi ko na itatago sa iyo. Ikaw ang aking idolo. Noong nag-aaral ako, talagang hinahangaan kita. Ano man ang gusto mong ipagawa, sabihin mo lang. Nang marinig ito,
Si Zong Pilin ay huminga ng malalim. Umiti si Jai Hongyuan at nagsalita. Kaibigang Lu, ang na-modify mong rocket ay labis na interesado ang Long Institute. Kaya gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa teknikal na kooperasyon. Hindi ako nagmadaling sumagot. Sa halip, tumalikod ako at kumuha ng isang makapal na bunton ng mga dokumento. Mula sa isang filing cabinet at sinabi, Ginoong Jai, narito ang lahat ng mga plano para sa pagbabago ng rocket. Kasama rito ang mga disenyo ng high-temperature fusion device at ng quantum fusion machine. Ang mga bagay na ito ay aking ibinibigay ng walang kapalit sa Dragon Kingdom. Si Jai Hongyuan at Zong Pilin ay bahagyang nagulat. Hindi nila inasahan na gagawin ko ito. Lalo na si Zong Pilin. Talagang hindi niya maisip kung paano ang taong umiyak ng kahirapan ilang araw lang ang nakalipas. Biglang gagawa ng ganitong hakbang. Habang nakatingin sa mga mata ng dalawa na puno ng pagkalito. Umiti akong ipinaliwanag. Ginoong Jai, iniwan ninyo ang maginhawang buhay sa ibang bansa. At nagpasya kayong bumalik sa Dragon Country. Ang diwang ito ay nakaapekto sa akin ng matagal noong ako'y estudyante pa. Ngayon, walang kapalit kong ibinibigay ang mga bagay na ito. Ito ay may parehong hangarin tulad ng sa inyo noon. Para sa kasaganaan ng Dragon Country. Hindi napigilan ni Jai Hongyuan ang pagluha sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ang kanyang pinili noon ay magkakaroon ng ganitong magandang tugon. Ilang taon matapos iyon, si Jai Hongyuan ay huminga ng malalim. Hinaplos niya ang aking balikat. Ang Dragon Country ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, ang Dragon Country ay maisapat na lakas. Kaya ang mga impormasyong ito ay dapat pa rin. Ang paraan ng teknikal na kooperasyon ay nagbibigay sa iyo ng bahagi. Hindi mo kailangang maging masyadong matigas. Nakatutuwa ako sa iyong intensyon. Nang marinig ko si Jai Hongyuan na nagsabi nito, hindi na ako nag-alinlangan pa. Tulad ng sinabi ni Ginoong Ji, ang Dragon Country ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi gaanong nakakaapekto sa Dragon Country. Tinanong ko si Ginoong Ji tungkol sa ikalawang bagay na sinabi niya. Si Jai Hongyuan ay tumingin sa akin ng may pagmamahal. Ikalawang bagay, ito ay nais kong tapat na imbitahan. Si kamag-aral Xiao Lu na makasali sa Longqi Institute. Ngunit nang marinig ko ito, ako ay nanahimik. Walang problema sa iba pang mga bagay ni Ginoong Ji. Tungkol sa pagpasok sa Longqi Institute, nagpapasalamat ako sa iyong pagkilala sa akin. Ngunit ang repair shop na ito ay iniwan ng aking ama. May espesyal na kahulugan ito sa akin. Sa ngayon, ayaw kong umalis dito. Nang marinig ito, medyo nag-alala si Zong Pilin. Paano mo maiiwasan ang ganitong magandang pagkakataon? Agad siyang nag-isip na magbigay ng payo. Ngunit nang buksan niya ang bibig, pinigilan siya ni Jai Hongyuan. Walang problema, bawat tao ay may kanya-kanyang ambisyon. Pagkatapos niyang sabihin ito, muli siyang kumuha ng isang card mula sa kanyang briefcase. Ito ang regalo na espesyal na dinala ko para sa iyo. Ito ay isang espesyal na SD card mula sa Dragon Institute. Sa bagay na ito, mabilis kang makakapasok sa mga opisyal na departamento. Maaari ring direktang kumuha ng anumang materyales mula sa opisyal. Kasama na rin ang prioridad sa pag-aproba ng pondo para sa pananaliksik. Nang makita ko ito, lubos akong na-excite, at talagang naantig ang damdamin ko. Hindi ko inakalang bibigyan ako ni Ginoong Ji ng ganito kalaking kapangyarihan. Tinanggap ko ito ng dalawang kamay. Paulit-ulit akong nagpasalamat. Ngunit mumiti si Jai Hongyuan. Alam mo rin, sa kasalukuyan, ang Longgo ay nagde-develop ng ikapitong henerasyon ng eroplano. Nais ko sanang isama ka sa proyekto. Ngunit hindi ito ang iyong layunin. Kaya't hindi na kita pipilitin. Ngunit malugod kitang inaanyayahan na bumisita anumang oras. At magbigay ng mga suhestyon o kung ano paman. Nang marinig ko to, bigla akong napatigil. Ikapitong henerasyon na makina. Sa simpleng pagdinig ko, parang gusto ko na. At hindi ko alam kung bakit. Matapos baguhin ang rocket, nagbago na rin sa motorsiklo. Parang hindi ako komportable. Ginoong Jai, totoo ba ang sinasabi mo? Maaari na ba tayong pumunta at tingnan ito? Si Jai Hongyuan ay may mga kamay na nakasandal sa likod. May ngiti sa kanyang mukha, tumango siya. Si Zong Pilin sa tabi ay patuloy na humahanga. Talagang hindi nagkamali ang matanda. Ang maliit na pain na ito ay itinapon. At agad na nahuli. Pagkatapos, sumunod ako kay Jai Hongyuan papunta sa kagawaran ng aerospace. Kahit na ito ang pangalawang beses kong pumunta. Pero ito ang unang pagkakataon kong pumasok sa pabrika. Habang naglalakad ako, tumitingin-tingin ako sa paligid. Talagang malaki ang pabrika na ito. Mas malaki ito kaysa sa anumang pabrika na nakita ko noon. Sumunod ako kay Ginoong Ji sa iba't ibang checkpoint. Sa wakas, nakarating kami sa palapag ng pagbuo ng ikapitong henerasyong eroplano. Nasa gitna ang isang eroplano na ginagawa. Puno ng iba't ibang bahagi ng eroplano sa tabi. Itinuro ni Jai Hongyuan ang eroplano. Ito ang ikapitong henerasyon na ating pinagtatrabahuhan. Kung ikukumpara sa nakaraang henerasyon, na-optimize lamang ang bilis, direksyon at mga armas. Pati na rin ang mga taktika sa labanan. Ngayon, maaari na rin itong dagdagan ng mga materyales. Sa iyong pananaw, ano pa kaya ang mga aspeto na pwedeng pagbutihin o optimize? Nag-isip ako sandali.
Lumingon ako kay Ji Hongyuan. Lolo Ji, mayroon po ba kayong mga plano ng eroplanong ito? Walang pag-aalinlangang tumango si Ji Hongyuan. Dinala niya ako sa isang encrypted na laboratorio. Punong-puno ito ng mga dokumento tungkol sa eroplanong pandigma. Kinuha ko ang isa sa mga aklat. Nagsimula akong umupo at magbasa. Hindi ako ginambala ni Ji Hongyuan. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. At umalis sa silid. Hanggang sa lumubog ang gabi. Kakaunti na lang ang natitirang oras para matapos ang pangunahing impormasyon ng eroplano. Huminga ako ng malalim. Talagang marami pang pwedeng i-modify. Pagkatapos ay dumating ako sa harap ng kalahating natapos na eroplano ng digmaan. Binuksan ang sistema. Inilunsad ang tampok na pagbabago. Mabilis na lumitaw ang isang serye ng impormasyon sa pagbabago. Sa harap ko sa virtual na screen. Pagbabago ng sistema ng makina para sa sobrang bilis. Maaabot ang bilis na 815 Mach. Hydrogen fuel. Ilay pandaigdigang pangunawa module sistema ng malayo ang kontrol ng mga sandatang may bilis ng liwanag na pandaigdigang pangunawa. Ilay pandaigdigang pangunawa module sistema ng malayo ang kontrol ng mga sandatang may bilis ng liwanag sistema ng malayo ang kontrol ng mga sandatang supersonic. Matapos itakda ang plano ng pagbabago. Bumalik ako sa silid na inihanda ni Ginoong G para sa akin. Agad kong inayos ang plano ng pagbabago. At ipinadala ang mga kinakailangang materyales kay Jin Xiao bago natulog. Kinabukasan, sumugod ako sa pabrika. At pinaalis ang lahat, dahil may utos si Ginoong G noon. Walang sinuman ang tumutol dito. Nang dumating si Jin Xiao, nakita niya akong nag-iisa sa pabrika na abala. Si Ginoong J, si Zong Pilin at iba pa ay nakatayo sa malayo. Nag-aalangan kung papasok ba para tumulong. Agad na pinigilan ni Jin Xiao ang ilan sa kanila. Si Ginoong G at Ginoong Zong, magpahinga na lang kayo. Ganyan siya kapag nagtatrabaho, sobrang baliw. Kung hindi, wala sanang assistant siya. Kahit isa man lang. Nang marinig ito, wala na silang magawa kundi sumuko. Sa mga susunod na araw, maliban sa kumain at matulog, halos lahat ay nasa pabrika. 3 linggo pagkatapos, isang sasakyang panghimpapawid na kahanga-hanga ang itsura, na para bang teknolohiya mula sa ibang planeta, ay ganap na lumitaw sa pabrika. Ang mga mananaliksik ng sasakyang panghimpapawid na orihinal na nakakita nito, ay puno ng saya at pagnanais. Ang kanilang mga tingin sa akin ay ganap na. Nakita ng mga tao ang anyo ng Diyos. Inisip ko habang nakatukod ang aking baba. Tatawagin na lang natin ang eroplano na Tenyu Fighter. Nang marinig ito ng lahat, ay sabay-sabay silang pumayag. Ngumiti ako, at tinawag ang isa sa mga tauhan. Maaari bang ilipat ang fighter jet sa daanan? Gusto ko lang sanang subukan ng kaunti. Ngunit ang mga kawani ay nag-atubiling sandali, bago sila nagbukas ng bibig na may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit si Ginoong G at si Ginoong Zong ay nasa militar para sa isang pulong. Kailangan bang maghintay para sa kanila? Matagal na nilang inaasahan ang eroplano. Walang problema, hindi naman aalis ang eroplano. Nakita ng mga kawani na ako na ang nagsalita. Agad-agad mag-ayos na. Mabilis na huminto ang fighter jet ni Tenyu sa runway. Naghahanda na akong maghanap ng susubok sa eroplano. Biglang narinig ko ang isang pamilyar na boses sa likod ko. Kuya Luzeng, 2 araw lang tayong hindi nagkita, ang galing mo na naman. Fighter jet nga. 270,036 fighter jet nga. 270,036 kaya mong gawin yan. 270,036 sabi mo, ano bang sinubukan mong ayusin na sirang motorsiklo noon? Kung sana'y maaga kang bumalik sa tamang landas, makakapagpasulong tayo sa Dragon Country nang hindi bababa sa 20 taon. Nang tumingin ako, talagang si Jin Xiao ang taong iyon. Dumating ka sa tamang oras. Naalala ko noong nasa elementarya ka. Sabi mo ang pangarap mo ay maging piloto, di ba? Nahihiya si Jin Xiao at kinuskos ang kanyang ulo. Nahihiyang ngumiti. Iyon ay halos 20 taon na ang nakalipas. Hindi mo akalain na maaalala mo pa. 2,199. Naaalala ko pa na sinabi mo na gusto mong maging mekaniko. Hindi ba't ngayon ay mekaniko na ako? Sumakay ka na, naghihintay na ang eroplano ng digmaan sa iyo. Nabigla si Jin Xiao. Nakatulala siyang itinuturo ang kanyang ilong. Pare, ikaw ba ang tinutukoy mo? Pero hindi ko naman alam kung paano magmaneho ng eroplano. Sa isang iglap, itinulak ko si Jin Xiao papasok sa eroplano. Diretso kong binuksan ang proteksyon ng piloto. Mahigpit kong ikinabit si Jin Xiao sa upuan. Ginoo Jin, mag-relax ka na at lumipad. Kailangan lang nito ay may kamay. Pag sinabi kong isara ang pinto ng silid, diretso kong kinuha ang cellphone at sinimulan ang eroplano. Nakita ng lahat ang likuran ng eroplano ng Tianyu, na nagsimulang magbuga ng apoy na may sariling kulay. Sumigaw ako sa cellphone. Hello, Gino, naririnig mo ba ako? Biglang tumigil ang sigaw at alulong ng mga kalaban sa kabila. Maihalong pagkabigla. Hindi ko akalaing pwede pang makipag-usap gamit ang jet na yan. Siyempre naman, ako ang gumawa niyan. Hindi lang basta usapan.
Kahit gamitin ko pa ang cellphone para magpalipad ng remote control na eroplano, walang problema. Sa kabilang linya, nagtaka si Jin Xiao ng sandali. Pagkatapos ay muling sumigaw. Kaya mo bang ay remote control at ipadala ako rito? Gusto mo bang direktang ipaalis ako? Isinara ko ang isang tainga ko. Huminga ako ng malalim. Patiently akong nagsalita upang hikayatin siya. Proyekto ng ikapitong henerasyon 65. Sige na, huwag ka nang umiyak, proyekto 656. Hindi ba tinutulungan kita na makamit ang mga pagkabigo ng iyong pagkabata? Maganda na lang na lumipad ka, proyekto 656. Pagkatapos ay nag-click ako sa aking telepono. Biglang umikot ang tail nozzle ng jet fighter. Nagsimula itong magbuga ng apoy ng patayo patungo sa lupa. Kasunod nito ay isang malakas na tunog ng pagsabog. Ang Cheonyu jet fighter ay biglang umangat ng patayo. Nakatigil sa taas na 500 metro. Nakita ng mga tauhan sa paligid ang ginawa ng eroplano ng Cheonyu. At bigla silang napatigil. Diyos ko, ito ay patayong pag-angat. Nakasuspenso sa hangin. Talagang nagawa ito. Sa oras na ito, may pumasok sa aking telepono. Ang boses ni Jin Xiao sa eroplano ng digmaan. Haha, ang saya. Nagsalubong ako ng mata at nagro ng mata. Sino ang kanina ay umiiyak at natatakot ng labis? Ngayon, pagkatapos lang ng isang paglipad, sobrang excited na. Kinuha ko ang cellphone at nagpatuloy. Dahil hindi ka na natatakot. Sige, ikaw na ang mag-operate. 3 pindutan sa tabi ng pulang pindutan. Maaari mong subukan ito. Ang unang pindutan. Umuwol si Jin Xiao sa eroplano ng digmaan. Walang pagdududa niyang pinindot ang unang pindutan sa tabi. Nakita ng lahat sa kalangitan na ang eroplano ng digmaan ay nagsimulang maging transparent at kakaibang nag-fuse sa likod ng kalangitan. Ganap na nawala. Kapatid na si Lu Feng. Hindi kaya ito ang optical invisibility? Diyos ko, sobrang kamangha-mangha nito. Ito ba ay teknolohiya o mahika? Sa mga hitsura ng mga tao. Umiti ako ng konti, isang kontentong ngiti. Kinuha ko ang telepono. Magpatuloy sa pagsasalita kay Jin Xiao. Sige, Jin Gongzi, patayin mo ang optical invisibility. At pagkatapos ay buksan ang pangalawang pindutan 66. Itanim 66. Tingnan natin ang bilis 66. Mabilis na nakita ng lahat ang nawalang Tianyu. Muling lumitaw ang eroplano sa kanyang tunay na anyo. Habang pinindot ni Jin Xiao ang pangalawang pindutan, ang apoy sa buntot ng eroplano ay biglang naging asul na aso. Pagkatapos ay sumabog ito sa ere at naglabas ng ilang match rings. Sa isang kisap mata lamang, nawala ito sa paningin ng lahat. Tumingin ako sa mga taong nakatulala sa tabi ko. Ano sa tingin nyo, maganda ba ang aking Tianyu na eroplano? Ang bilis nito ay dapat umabot ng 8 match. Nakarecover na ang lahat mula sa pagkabigla. Humigop ng malalim na hangin. Excited na lumingon sa akin. Bro Lu Zeng, sobrang astig mo. Parang nasa sci-fi movie. Tama ka dyan. Kung hindi ko ito nakita na lumilipad, hindi ako maniniwala. Paglabas ng eroplanong pandigma na ito, wala nang makakalaban dito sa buong Blue Star. Si Kuya Lu Zeng talaga ang idol ko. Habang pinapakinggan kong tawagin siyang Kuya Lu Zeng ng lahat, sobrang saya ng pakiramdam ko. Pero nang marinig ko ang huling sinabi, bigla akong may naalala. Lumingon ako sa lahat at sinabi, tama nga. Tama nga. Saan ginagawa ang mga pagsubok sa apoy ng mga eroplano dito? Kailangan pang pumunta sa militar para sa mga pagsubok sa apoy ni Brother Lu Zeng. At kailangan pang magbigay ng ulat ng maaga. Habang nag-uusap sila, bigla tumunog ang cellphone ko. Nakita kong si Zong Pilin ang tumatawag. Pagka-connect ko sa tawag, narinig ko ang balisang boses ni Zong Pilin. Xiao Lu, kayo ba ay nagpapalipad ng jet fighter? Nang marinig ko iyon, nabigla ako. Kanina kasi abala ako sa pagpapakita ng optical stealth. Nakalimutan ko palang ay activate ang radar stealth. Sa bilis ng Cheonyu jet fighter, siguradong lumampas na kami sa test flight area. Nahuli ng mga kaukulang ahensya. Pasensya na, Ginoong Zong. Yung eroplano ng digmaan ay naayos na. Ngayon ay ilalabas na para lumipad. Maaaring lumampas ito sa testing area habang sinusubukan. Sa kabilang linya, halatang nakahinga ng maluwag si Zong Pilin. At pagkatapos ay medyo mahigpit na sinabi. Sobrang hindi kayo maingat. Ngayon, agad na ipadala ang mga eroplano sa militar. Sumama ka rin dito. Alam mo ba, halos nagkamali kayo ng malaki. Iputol ang tawag. Naisip ko. Sabi ko sa telepono. Ginoong Jin. Sabi ng militar na napakaganda ng eroplanong ito. Gusto rin nilang makita ito ng personal. Sige, ikaw na ang mauna. Susunod ako agad. Nang marinig ito ni Jin Xiao, agad siyang natuwa. Isang magandang pagkakataon ito para sa karangalan. Tunay na kaibigan ka. Naaalala mo pa ba ang pagtulong sa akin sa oras na ito? Hintayin mo, dadalhin ko na ang eroplano sa iyo. Tanggapin mo ng maayos ang papuri. Pagkatapos sabihin ito, si Jin Xiao ay nagmaneho ng eroplano papunta sa militar. Sumunod ako sa mga manggagawa ng ahensya ng kalawakan at sumakay sa helikopter. At sa oras na ito sa militar,
Si Ginoong Lao Zongpilin at ang pinuno ng militar na si Wang Zanjun ay nakatayo sa isang sulok na may mabigat na mukha. May ilang tao na sa kanilang isipan ay nakaisip na ng mga salin ng kanilang pagsaway. Sa harap, ang buong radar ng militar ay sunod-sunod na nag-alarm na nagpapakita ng isang hindi kilalang eroplano ng digmaan na lumampas sa himpapawid ng militar. Akala nila ito ay isang pag-atake mula sa kaaway. Halos na nagpasimula ng pag-launch ng missile upang sirain ito. Ngunit kalaunan ay napagtanto na ang eroplano ay umiikot sa itaas ng kagawaran ng space. Dito naisip ni Zongpilin na baka ito ang eroplano na ina-upgrade ng kagawaran ng space. Ngunit sa kabila ng lahat, ang paglipad ng walang ulat sa ibang rehiyon ay talagang kalokohan. Sa oras na ito, si Jin Xiao ay dumating sa itaas ng militar sakay ng jet fighter. Agad na naguluhan ang lahat. Katatapos lang nilang makipag-usap sa telepono. Dumating na ang jet fighter. Sobrang bilis naman nito. Habang naguguluhan ang lahat, biglang huminto ang jet fighter sa itaas ng 100 metro. Pagbagal ng kaunti, diretsong bumaba at humarap sa ilang tao. Lahat ay nagulat na nakatitig. May iba pang pumisil sa mata, para siguraduhin hindi siya nagkakamali. Sa puntong iyon, si Jin Xiao ay masayang bumaba mula sa eroplano at nangakong papuri sa ilang tao. Kumusta, mga leader? Ang jet na ito ay sobrang astig at sobrang gwapo. Si Ginoong Ji at si Zongpilin ay agad na lumapit at hinawakan si Jin Xiao. Itong jet na ito ay ginawa ni Lu Zeng. Paano ba ang tungkol sa vertical landing at sa hangin? Ano ang nangyayari dito? Sabihin mo nga kung gaano kabilis ang jet na ito. Sandali, hindi ka naman marunong magpatakbo ng jet. Paano mo naman na ipatakbo ang jet na ito? Nasaan si Lu Feng? Nakikinig si Jin Xiao sa mga sinasabi ng dalawang matanda. Ginoong Jin at Ginoong Zong. Huwag kayong mag-alala. Ang eroplanong ito ay ang na-modify ni Lu Zeng. Ang bilis nito ay kayang umabot ng 12 Mach. Hindi ko alam ang limitadong bilis. Narinig ni Wang Zanzhon ang numerong 12 Mach. Parang tinamaan ng kidlat ang buong tao. Hindi na alintana kung anuman ang sinasabi ng ilan. Diretso siyang pumunta sa harap ng eroplano. Umiikot-ikot sa paligid ng eroplano. Halos sumabog ang ningning sa mata niya. Yung mga sasabihin niya kay Jin Xiao. Nakalimutan na niya lahat. Di nagtagal, sumakay na rin ako sa helicopter papunta sa kampo. Nakita ang mga tao na nakapaligid kay Jin Xiao. Hindi ko maintindihan. Hindi ba't nagkagulo na? Ngayon, ano na ang nangyayari? Sa oras na ito, hinila ako ni Ginoong Ji sa harap ng isang tao. Ito ang punong General Wang ng militar. Nakita ni Wang Zanjun na dumating ako. Diretso siyang nagsalita. Kamangha-manghang kasama, Lu Zeng. Gusto kong malaman kung ano ang halaga ng apoy ng eroplano ng Tianyu. Talagang tao siya mula sa militar. Sa isang tanong, nakuha na ang mahalagang impormasyon. Nandito ang eroplano. Subukan niyo na lang at malalaman niyo. Tumango-tango si Wang Zanjun. Agad siyang nag-utos na ihanda kaagad ang pagsubok ng firepower. Muling umakyat si Jin Xiao sa eroplanong pandigma. Pinalutang niya ang Tianyu fighter jet sa ere. Ayon sa utos ni Wang Zanjun, itinutok niya ito sa isang bundok sa silangan, 6 na kilometro ang layo. Kasabay ng isang matinis na tunog. Isang pulang-pulang bala ang pinaputok mula sa fighter jet. Ang tunog ay parang dagundong ng tigre at ungo ng dragon. Kasunod nito, ang bala ng kanyon ay tumama ng diretso sa malayong bundok. Isang napakalakas na tunog ang umalinggaw sa buong paligid. Napakalakas ng pinsala. Kahit gaano kalayo, ramdam pa rin ang pagyanig. Ang malaking ulap na parang kabute ay tumataas diretso sa kalangitan. Pagkatapos, unti-unting kumalat ang usok at alikabok. Halos kalahati ng buong bundok ay natibag. Ang malakas na hangin na may kasamang matinding init ay humaplos sa mukha ng lahat. Lahat ay labis na nagulat. Si Wang Zanjun ay hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Ay ito ba ay isang nuclear bomb? Sa gitna ng tensyon ng lahat, umiling ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito isang nuclear bomb. Isa lamang itong projectile na binago ko. Ngunit si Wang Zanguan ay medyo hindi makapaniwala. Agad siyang tumawag. Agad na imbestigahan ang lugar ng eksperimento sa armas. Tingnan kung may mga radioactive na materyales. Tandaan na magsuot ng mga proteksyon na kagamitan. Nakita ko ito, kaya't hindi na ako nagmadaling magpaliwanag. Basta't sinabi na, hindi naman sila maniniwala. Mas mabuti pang hayaan na lang silang mag-imbestiga. Pagkalipas ng ilang sandali, tumunog ang telepono ni Wang Zidid. Report, Gino. Walang natagpo ang radioactive na materyal sa lugar ng eksperimento ng armas. Nakapag-relax si Wang Zidingat at ang mga naroroon. Ngunit sabay-sabay silang naguguluhan. Isang bundok iyon. Ganun lang, nawasak ito ng isang putok. Tumingin si Ginoong Ji sa akin. Si Xiao Lu, anong pinagmula ng bala mong ito? Napakalakas ng kapangyarihan nito. Ginoong Jay, nagtaas lang ako ng konsentrasyon ng pulbura. Tapos, nagdagdag ako ng hydrogen para palakihin ito. Sa huli, pinisil ko lang ito gamit ang espesyal na metal. Ang isang ito ay mailakas na parang 30 toneladang bis. Lahat ng tao sa lugar ay napasinghap sa gulat. Kitang-kita sa mukha ng mga siyentipiko ang pagkabigla at takot.
Pero si Wang Zanjun ay labis na na-excite at nabalot ng emosyon. Kasamang Lu, ilang piraso ang kayang ilagay ng bala na ito? Pwede ba itong gawing mass production? Siyempre, pwede. Sa loob ng eroplanong pandigma na ito, may 8 na ngayon. Kabuang kapasidad ay 70. Sa tabi, sina Jilao, Zong Pilin at iba pa. 30, lubos ng naguluhan ang isip. 30 piraso, 30 tonelada. 70 piraso ay katumbas ng 2,100 toneladang tiyeko ang lakas. Talagang nakakatakot. Sa puntong ito, nagpatuloy si Wang Zanjun sa pagsasalita. Kasamang Lu Zeng. Ano pa ang mga espesyal na kakayahan ng Tianyu fighter jet na ito? Nang marinig ko iyon, tumagilid ako at nag-isip sandali. Pagkatapos, iniabot ko ang daliri ko at nagsimulang magbilang. Engine, materyales ng katawan, central control. Yun lang naman. Kaunting pagbabago lang ang ginawa. Habang nakikinig, lalong natataranta ang mga tao sa tabi. Paano naman ang optical na pag-iingat? Paano yung pag-levitate sa ere? Paano yung vertical takeoff at landing? Hindi ba kasama ang mga yon? Talagang napahanga mo silang lahat. Pagkatapos ng pagkabigla, sabay-sabay silang tumingin sa akin. May kasamang pananabik at paghanga sa kanilang mga mata. Isang super rocket. Isang super jet fighter. Sapat para yumanig ang buong Blue Star. Mapapansin ang buong mundo. At ang batang nasa harap natin ay wala pang 20 taong gulang. May ganitong klaseng henyo.